Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. At ang lahat po ba, pwedeng magsitayo sa pagbibigay galang ng pagpapasan ng banal na aklat. At samahan niyo po ako sa pagbubukas sa Kapitulo 145, 145, verse 3 po. 145, verse 3. Okay na po ba ang lahat? Ayon po sa sinasaad, dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Amen po? Pikit po natin sandali ating mga mata at manalangin po tayo. O Diyos, Ama naming dakila sa kataas-taasan, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Ama, napakabuti mo. Tunay nga po, Ama, napakadakila mo. Salamat, Ama, sa pag-ibig, pagmamahal, pagkalinga mo sa aming lahat. Salamat, Ama, sa lahat ng pagpapala, biyaya na tinatanggap namin sa araw-araw. Ang kalakas at kalusugan ng aming pangatawan. At sa araw-araw, sa presensya na patuloy mong pinapadama sa amin. Sa pag-ibig, pagmamahal mo sa aming lahat sa kabila ng aming pagkukulang. Lord, nandito kami, patuloy nagpapakumbaba. Kung ano man na nakikita mo sa amin, sa pagkakataon na ito, nawa, patuloy mo kaming linisan, O Lord, upang patuloy kaming makalapit sa iyo ng tapat, O God. Paggawa namin ang layunin mo sa aming buhay, maging sa aming pamilya, patuloy kang manguna, kumilos, gumalaw sa aming katauhan. Sa mga salita mo na nagbibigay ng kaalaman, karunungan sa aming lahat. Sa mga lingkod mo na patuloy mong ginagamit sa kanilang pagpapagalaw, God. Purihin ka, Ama, at pasalamatan sa kanilang buhay, sa pagbabahagi, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Lord, dalangin namin sa pagkakataon nito ang pagkakaisa sama-sama namin sa iyong gawain. Sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Ama, ikaw ay dapat naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Ikaw ang aming Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. You are the God of gods.
Yes, O Father God, we praise you, we worship you, O God. Sa lahat ng pagkakataon, samahan, ingatan mo po kami sa mga nangyayari sa buong mundo. Lord, we pray that your love and peace prevails, O God. Ang paghahari mo nawaan na pa sa amin. Sa mansulong ng daigdig, O Lord, hinihiling namin, Ama, na patuloy ka maghari, patuloy na abutin mo po na mapagpalang kamay. Lalo na mga tao na patuloy lumalapit sa iyo. Lord, hinihiling namin sa pagkakataon na ito. Nakikisa kami kung anuman po ang nangyari sa mga nagganap na devastation sa Pilipinas, anuman trahedya, O God. Lord, patuloy na i-comfort mo sila. Ang compassion, O God, ng bawat isa. Lord, hinihiling namin na tulungan mo po ang bawat isa. Samahan, ingatan mo po, Ama. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang pag-asa ng lahat, O God. You are the hope, O God. Kaya hinihiling namin sa pagkakataon na ito, sa bisa ng aming panalangin na may pananampalataya, ang kapangyarihan mo ang kumilos, O Lord. Ang kapangyarihan mo ang maghari sa buong sandaigdigan. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, hinihiling namin na pasamahan, ingatan mo po ang bawat isa. At ikaw ang may tas maparangal lalo sa may mga karamdaman in the name of Jesus. We pray, O Lord, for the divine healing be upon them. Yes, O Father God, you're the great physician. And ikaw ang makakagamot. Ikaw ang makakapagbigay ng lunas sa bawat isa na may karamdaman. Yes, so Father God, hinihiling namin ito sa bisa ng aming panalangin. Ang paghahari mo nawa mapa sa amin at sa gawain mula sa oras na ito, sa pag-umpisang mali na yung gawain. Lord, nawa ikaw ang manguna, ikaw ang maitaas mong parangalan na sa mga lingkod mo na patuloy na nagbibigay ng oras para sa iyong gawain, sa pag-aawitan, sa pagbibigay ng handog upang papurihan ka pasalamatan, upang alalahanin ang lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, upang pasalamatan ka, upang dakilain ka, Ama, sa lahat ng tinatanggap namin mga pagpapala. Dalangin namin naman na patuloy na pagharian mo po ang iglesyang ito, pagkasama-sama kami dito sa ICF Nagoy Mother Church, ICF Korea, at sa lahat ng church, O God. Lord, ang dalangin namin na patuloy na abutin mo po na yung mapagpalang kamay upang ang lahat magkaisa sa iyong gawain. Ang lahat magkaisa na makilala ka more deeper pa, O God. Salamat, Ama. Nawa ang presensya mo patuloy na madama, maranasan ng lahat ang pag-ibig, pagmamahal, pagkalinga mo sa aming lahat at sa iglesyang ito. Purihin ka, Ama, at pasalamatan. Dakilain ka lagi sa aming buhay. At higit, O Lord, ang pasalamatan ka lagi. In every second, O Lord, sa bawat hininga namin, yes, O God, ikaw nagbibigay ng kalakasan sa aming lahat. Ang buhay na binigay mo sa aming lahat. Salamat, Ama, papurihan ka at sambahin ka lagi sa aming buhay. Lord, we thank you so much and we praise your name. In the mighty name of Jesus, O God, we pray with thanksgiving. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, tayo ay magkumustuhan sa bawat isa. Hallelujah. Sing the smile. Parang natigilan mo.
yes, Lord. We are no longer living in fear, O God. And we thank you so much for your love to us. Oh, hallelujah. How great, how wonderful you are, O God. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. This is my desire to walk on you.
We praise you, God. We give you thanks for everything. Hallelujah. To you, God, power and praises belongs to you alone. Yes. Yes, Jesus. Hallelujah, yes. In Jesus' name, amen. Amen. Let's open our Bible po in Luke 19, verse 1 to 10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man has thereby the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once, and we welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I had cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Amen. Amen.
Amen. Papuri sa Panginoon po. Palakpakan natin ang Diyos. Last time, nung nasa Korea ako, ganun din ang ginawa ko. Papuri sa Diyos. Lahat sila nagpalakpakan, no? Kapag nakita natin, ganun na bagay, isang bagay na nagpaalala niyan, ay si Brother Marcelo, no? Papuri po sa ating Panginoon, no? Napakabuti niya, no? Nakita natin kung paano kumikilos ang Diyos. I know that the presence and yung pagkilos ng Panginoon ay nasa hapon ito. Eh lagi naman nasa atin, no? Kasama natin ang ating Diyos, no? So, bago po ako magbahagi ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig, salamat sa galak, salamat sa kasiyahan, salamat sa kapayapaan, salamat sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay, God. Salamat sa pagsama, Panginoon, sa ICF Nagoya and ICF Korea na nandoong ang presensya mo, yung pagkilos mo ay aming nararanasan, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa amin. And Lord, I pray na sa bawat isa sa amin, malaya ka pong kumilos, malaya po yung presensya mo ang maranasan, at patuloy makita ang mga naisip mong iparating sa amin upang patuloy na makita ito sa aming mga buhay. And Lord, I pray for this time na patuloy na kumilos ka, makiusap ka, at patuloy na ibahagi mo po, Panginoon, ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa. Continue to empower us. Continue to palaguin mo kami, Lord, sa paglilingkod sa iyo. At patuloy, Lord, I pray na sa bawat isa dito, bubusugin mo kami ng iyong mga salita, bubusugin mo kami ng iyong presensya, bubusugin mo kami ng kagalakan, at patuloy na papainitin mo kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Madakila ka sa hapon ito sa aming mga buhay. Sa iyo namin itinataas ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. God's good. And all the time. So, kahit na ang panahon ay ganito, no, alam niyo, minsan talaga masarap yung hangin, tapos yung ulap, parang ang mata mo, talagang dadali, parang bumibigat din ang mata. No? Parang ang sarap lang matulog, no? Pero hindi, patuloy tayo. Salamat sa Panginoon na halito tayo. Kasi I believe na ang Panginoon ay patuloy na kakausapin tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay, bago tayo, bigyan mo ng ngiti ang katabi mo. Sabi ko, magising ka, ha? Magising ka, ha? Yes, no? September 30, no? Anong araw ba yung September 30? September 30, Huwebes or Wednesday? Wednesday, no? Tuesday. Yeah, habang nag-ano tayo, minsan nag-scroll ako sa Facebook at isang bagay na nabigla ako sa aking nakita. No? Alam mo na, nakikita natin sa Pilipinas, madaming nangyayari. Sa senador, sa mga gano'n na bagay, maraming nangyayari. Tapos bigla na lang na may bagyo pang dumating. Tapos bigla pang dumating na lindol sa Cebu. No? Umabot ng 6.9, no? Yung bagyo. Ay, bagyo, but lindol. Tama, 6.9, no? And 6.9 na yun, makikita natin na shake talaga ang lugar na Cebu. No? Kahit na sa lugar lang, kahit pa hindi sa Cebu, sa mga karating na lugar nila, talagang nakita natin yung pag-shake ng lindol. And kung titingnan natin, no?
na maraming tao rin namatay. Almost 69 higit na ang mga namatay na kababayan nating Pilipino. And ang iba pa doon is patuloy ongoing pa rin yung rescue. No? Ang ilan sa kanila ay natabunan. No? Nakita ko sa Facebook, yung isang lalaki naipit at patuloy na pinipilit na i-rescue. No? But praise God, kasi may mga rescuer tayo, tama? Na may ginagamit ang Diyos na para tulungan sila at iligtas. No? And ang some of our rescuers, talagang inahanap nila yung mga taong nawawala pa, yung mga taong naipit ng mga malalaking gusali. Di ba? They are trying to rescue them and trying to save them. Oh. Pilit nilang inililigtas ang mga naapektuhan. And nakita natin na, praise God, marami sila din na iligtas. No? Alam niyo po, itong lindol na to is nag-shake din sa Pilipinas. And you know, sa ating buhay spiritual, pwede din natin, mahihalin tulad din natin yan. No? Sa ating spiritual buhay o sa ating pagiging tao, no? And sa ating pagiging sa humanity, no? May isang pangyayari na ang mga katauhan ay na-shake din. No? Nasubok din talaga. No? At talagang, ang some of us is talagang na-destroy din. Nasira din. Ano tong lindol na to? No? On the time na nagkasala si Adan at Eva, ang katauhan ay na-lindol din. Tama? Na-shake din ang bawat isa. And some of us, kahit na 2,000 years o higit pang taon, ilang taon na ang nangyari, yung aftershock naranasan mo pa rin. Tama? Yung bunga, yung lindol ng kasalanan, ay naranasan ng bawat isa. And some of us is naiipit pa rin sa kasalanan na yun. Some of us is naaalipin pa rin ng kasalanan hanggang sa ngayon. And some of us, sa karamihan sa tao, hindi pa sila nakakaalis sa ipit ng kasalanan. No? And praise God, no? Ang pag-uusapan natin, mayroong Diyos na nagligtas sa atin. Ang pag-uusapan natin, it is God's saving word. No? Ang pagtrabahong pagliligtas ng Diyos. Ang tao ay nahulog sa kasalanan, pero ang kagandahan, may Diyos na magliligtas. No? And titignan natin, ang passage po natin is makikita natin sa Luke 19, verse 1 to 10. Okay? Luke 19, 1 to 10. May nakita ako sa isang Facebook. I think last week yun eh. Yung araw daw na yun, may isang araw daw, sabi niya, araw ng mga pandak. Nakita niyo yun? Ha? Hindi, nakita ko yun, ha? May nag-share. May nag-share, no? May sabi na sa 365 days, may araw din sa mga pandak. Yung sabi na, nakita natin, no? Every day, may mga araw din pala na gano'n. No? Kasi ngayon, pag-uusapan natin, related siya sa taong mababa. Okay? And ang pangalan niya, kung makikilala niyo, ay si Zacchaeus. Are you familiar about this story? No? Ito si Zacchaeus. Araw niyo nung nakaraan.
Okay, si Zacchaeus, no? Siya, alam niyo po yung kwento tungkol kay Zacchaeus. Si Jesus Christ is papunta siyang Jerusalem. At si Jesus Christ, habang siya papunta doon sa Jerusalem, may madadaanan siya. Siya ay dumaan sa Jericho. Okay? And ito sa Jericho, nandoon si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay mababang tao sa panahon na yun. At sa panahon, sa panahon talaga yung gano'n. Maliit talaga siya, hindi na sa lalaki. No? Si Zacchaeus, mababang tao. And si Zacchaeus, nung napakinggan niya na darating si Jesus Christ, papunta sa lugar nila, alam mo, ang ginawa ni Zacchaeus, naintriga siya, na gusto niyang makita si Jesus. Okay? Gusto niyang makita si Jesus. No? Sa panahon kasi noon, alam niyo po, si Jesus is famous. Sikat. Kahit sa anong mga lugar ay naririnig. So napakinggan ni Zacchaeus ay darating si Jesus Christ sa lugar namin. So ito si Zacchaeus, may plano na tingnan si Jesus. Ang problema, pagpunta niya, bumaba siya. Mababa siya. And ang nangyari, simple, si Jesus Christ, famous. Maraming tao nakapalibot sa kanya. No? Mga tao pa naman, 6'2", gano'n, 5, ano? Anong makikita niya? And si Zacchaeus, pilit na gustong tingnan si Jesus Christ, pero no choice talaga. Hindi niya makita kasi matataas at maraming tao ang nakapalibot kay Jesus Christ. Pero hindi sumuko si Zacchaeus. May naisip siya. No? Kahit mababa ako, malaki utak ko. Marami, ganun si Zacchaeus. Tama, bumawi din. So habang ginawa ni Zacchaeus, pumunta siya. Ay, dadaan doon si Jesus Christ. O sakto may puno. Tamakbo si Zacchaeus, ang ginawa niya, umakyat siya sa puno ng sikomoro. No? Umakyat, ginawa niyang lahat para makaakyat sa puno para makita si Jesus Christ habang si Jesus ay dumaraan. So umakyat na si Zacchaeus, no, sa puno. And ito naman si Jesus Christ, no? Habang papalapit si Jesus Christ, yun. Excited na rin si Zacchaeus na makita siya. Akala ni Zacchaeus siya ang naghahanap kay Jesus Christ. Nung paghinto ni Jesus sa puno ng sikomoro, tinignan niya, nandoon si Zacchaeus. Alam mo sinabi niya? Zacchaeus, bumaba ka dyan. At kailangan kong pumunta sa bahay niyo. Wow! Marami si Zacchaeus, akala niya siya palang punteriya ni Jesus Christ. Noon, pagkasabi ni Jesus Christ kay Zacchaeus, agad na bumaba si Zacchaeus at malayang tinanggap si Jesus papunta sa kanilang tirahan. At doon, nakita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Zacchaeus. Okay, later ko na i-continue, ha? Ang kwento ni Zacchaeus. But now, pag-usapan natin, no? Ang tungkol sa kwentong ito. God's saving work. Ano ang makikita natin sa pagkilos ng Diyos sa mga panahon na ito? No? Lalo-lalo na sa kwentong ito. Ano yung tinuturo sa atin? Anong nais iparating sa atin ng salita ng Diyos?
Unang-una, makikita natin, ang Diyos ang humanap sa atin. Amen? Grabe naman to. Parang nag-uso atang hide and seek noon. No? Ang number one, God seeks us. Hinanap tayo ng Diyos. No? Kung titignan natin, sa verse 1 to 5, makikita natin, habang Jesus entered Jericho and was passing through, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector. May kickback siyang nakukuha. Nakuha niyo? Ang tax collector, namumutong na. Tignan niyo siya. Si Zacchaeus, chief pa siya. So makikita natin, no? Kung ang tax collector sa panahon noon, tinuturing na makasalanan. Kasi kumukuha sila, nagtutubo sila, may porsyento sila, o may kickback sila. Kung titignan natin, ang tax collector, maliit na buhaya pa lang yun. Pero pag chief tax collector, mas malaki ang makukuha. No? So makikita natin, Zacchaeus was a chief tax collector. Tinuturing ng makasalanan si Zacchaeus. Okay? And maraming mga tao sa kanya is namumuhi. Lalo na yung mga mahihirap. Mahirap na nga sila, tinutubuan pa sa tax. Tama? Ganon kinamuyan din si Zacchaeus sa bagay na ganan. Try to imagine kung ikaw yung kinukutungan, di ba? Makikita natin, no? Zacchaeus, he was a tax collector and was wealthy. Mayaman. And you know, si Zacchaeus, nung nakita niya, he wanted to see who Jesus was. Nung napakinggan niya, paparating si Jesus, gusto niyang makita. But because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. Kung makikita natin, si Zacchaeus, gustong-gustong makita si Jesus Christ. So ang ginawa niya, gagawin ko ang lahat para makita lang si Jesus Christ. Kung makikita natin, si Zacchaeus, hinahanap si Jesus. Tama? Pilit na hinahanap para nagsisikap para makita si Jesus. Kung titignan natin, si Zacchaeus, sa kwento ito, parang si Zacchaeus naghahanap Tama? But you know, when Jesus was reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Makita natin, hindi si Zacchaeus ang naghahanap, unang naghanap kay Jesus, kundi si Jesus talaga ang naghanap sa kanya. On that time na tumayo dito, akalain mo, tinawag ka agad na Zacchaeus? Parang naisip mo, nag-meet na ba tayo, Jesus? Do you know me? Tinawag agad siya ng pangalan. And tingnan mo, tingnan mo, no? Na ang goal pala ni Jesus Christ is pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Right? Makikita natin, yung pagpunta ni Jesus Christ ay hindi aksidente, kundi planado. Amen? So nakikita natin na ang Diyos ang humanap kay Zacchaeus. Si Jesus ang humanap kay Zacchaeus. Okay? Alam niyo po, mahihayin to natin, makikita natin yan. No?
Bilang isang tao, no, kung makikita natin yung paghahanap, no, si Zacchaeus ay mayaman tulad natin sa isang tupa. No. Nung wala pang kasalanan, nung wala pa, hindi pa nagkasala si Adan at Eva, siya ay nasa tupan ng ating Diyos. Okay? And habang nasa tupa siya, nasa kawan siya ng Diyos, alam mo, itong tupang ito, dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway, nagsarili ng daan, at saan napunta? Nahaligaw. No? At dahil sa may sariling mundo na to, kahit saan na lang napunta. At kaya nakita mo kung anong mukha niya na. Tama? Nagsuway, nag-iba ng landas, kaya nagkagulo-gulo ang buhay. Nakita nyo? But you know, nung nahiwalay siya, nung nawalay siya sa pastol, tinry niya hanapin, asa na yung pastol ko? Have you experienced na nawala na minsan? Nung bata kayo? Nung hawak-hawak kayo ng nanay, tatay nyo, tapos ikaw naman mabait, nagsarili ka ng mundo. Naranasan niyo po ba yan? Lalo na sa park, palengke. Hawak-hawak ka ng nanay, tatay mo, tapos ikaw naman parang gusto mo magsarili. Dahil ikay pasaway. Humiwalay ka sa nanay, tatay mo. Eh nung nahiwalay ka, anong ginawa mo? Mama! Papa! Ama? At pilit mong, sa tingin mo, sabi mo, asan na sila? Pero alam mo, bago ka pa naghanap, hinanap ka na ng mama at papa mo. Amen? Tayo parang tupa rin. Dahil sa katigasan natin ng ulo, nagsarili tayo ng buhay. Dahil sa kasalanan, naligaw tayo. At napariwara na katulad nitong tubang ito. Okay? And we are trying paano makakabalik papunta doon. We are trying kung paano makabalik sa kawan ng pastol. No? And we are doing our best para makabalik sa tamang landas. At hanapin ang pastol. But you don't know. Sa paghahanap mo, may naghahanap na sa'yo. Amen? Akala natin tayo ang naghahanap. Pero, ang unang naghanap sa atin, ang ating Diyos. Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kung titignan natin, people became lost and separated from God. Because they disobeyed Him and did not follow His will. No? May katigasan kasi tao. Gusto nila, sila na masunod. Gusto nila na lagi na lang sila ang nauna. Ang kagustuhan nilang mga sunod, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya nagkakaiwalay, naiwalay sa Diyos. But, praise God, nung nahiwalay tayo, may Diyos na patuloy na gumawa ng way para mahanap tayo. Once we were lost, but now, found. Okay? Yan ang makikita natin. Hinanap tayo ng Diyos. Nawalay tayo, pero hinanap tayo ng Diyos. And lahat na po ba tumanggap sa Panginoong Hesus? Ha? Amen. Okay, praise God. Alam niyo po, isang patunay yan na natagpuan na kayo ng Panginoon.
natagpuan na tayo. Naalala niyo nung buhay niyo pamula sa Panginoon? Ano yung buhay natin noon? Ha? Anong gusto niyo piliin? Yung noon o ngayon? Ha? Anong mas masaya? Noon o ngayon? O babalik ka pa ba? Kung titingnan natin, now, because God has sought us, na hinanap niya tayo, natagpuan niya na tayo. No? Ano ang ninanais ng Diyos? Ano ang ninanais niya sa atin? Let us learn not to be stubborn na. Huwag na maging matigas. Huwag na maging matigas ang ulo. Naligaw ka na, maging lesson na yun. Amen? Let us learn not to be stubborn. Huwag na masyado not to follow our own desire. Huwag na yung puro sarili na natin. Nung sinunod natin yung sarili, ay naligaw tayo. Tama? But to follow God's will and continue to obey Him. Yan ang tinuturo. Natagpuan ka na, natagpuan na tayo. Huwag nang magtigas-tigasan ng ulo. Sumunod na tayo sa ating Panginoon. Kung susunod naman tayo, kanino ikabubuti naman kapag susunod tayo sa ating Diyos? Para ba kay Lord? Makikita naman natin para sa ikabubuti natin. Amen po ba? Yan ang ninanais si Lord. Nais niya na sumunod tayo sa Kanya para din sa ikabubuti natin. Sino po mga magulang dito? Anong gusto nyo sa mga anak nyo? Sumunod sa inyo o sumuway sa inyo? Ha? Sumunod muna bago sumuway. I believe gusto nyo sumunod kasi alam nyo ang ikabubuti nila. Di ba? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sabi sa 2 Corinthians 5:17, ngayon natagpuan na tayo. No? Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Bago na kayo. Naayos na kayo. Natagpuan na kayo. Huwag na tayong bumalik sa dating buhay natin. Amen? Amen. And ito ba ang kagandahan sa ating Panginoon? Makikita natin sa passages, no? Hindi lang tayo hinanap ng Diyos. No? Kundi, niligtas niya pa tayo. No? Hinanap niya na, asan na yun? Asan na yun si Brother Ronnie yun? No? Sana naman yung nakatago. Nung nakita niya, natagpuan niya na. No? Alam mo, hindi lang nanatili doon ang Diyos. Hindi lang nanatili na natagpuan ang Diyos, kundi iniligtas niya pa rin. No? Kung titignan natin, sa kwento ni Zacchaeus, when Jesus reached the spot, he looked up and said, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. No? And nung pumunta sila sa bahay niya, sinabi ni Jesus Christ, today, salvation has come to this house. Dumating ang kaligtasan sa tahanan ni Zacchaeus. Naranasan ni Zacchaeus ang kaligtasan. No? Hindi lang inaanap, kundi niligtas pa. Try to imagine, no? Nagkaroon ng lindol sa Cebu. Ang mga rescuer, ang gagawin lang nila,
Hanapin lang natin, ha? Hanapin lang natin. Nung nakita, nandito na si Brother Raymond. Check mo na, attendance. Okay, hanap na. Anong pakiramdam kayo ni Brother Raymond sa panahon na yun? Hinanap lang, pero hindi niligtas. May aftershock na dumating, natuluyan-tuloy. Nakuha niyo po? Si Lord kompleto. Hinanap at niligtas. No? Yun ang ginagawa ng Diyos. Kinukumpleto niya. Hinanap niya si Zaccheo at niligtas. Sabi niya, for the Son of Man came, this is one of the purpose ni Jesus Christ kung bakit siya bumaba dito. Para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Tingnan mo, ang ginawa ni God. No? Tingnan mo, kanina maliit pa lang yung tupa. Dahil sa layo, lumaki na at pasali na. Ang ikita nyo, ganoon. Binuhat pa, niligtas. No, you don't know how danger yung tupa kung nasaan siya. Di ba? Marahil ito ay puno-puno ng mga lobo. Sa panahon natin noon, nung naliligaw tayo, marahil malapit na tayo sa kapahamakan. Marami na, nandun na ang demonyo na gusto tayong kunin. Unti na lang, pwede ka nang mawala. But praise God, hinanap ka ni Lord at kinuha at iniligtas. You know, hindi lang kay Zaccheo ginawa niyan, kundi sa bawat isa sa atin na natagpuan. Amen po ba? Amen. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. Hinahanap tayo at inililigtas. You know? Saan tayo niligtas ang Panginoon? No? He saves people from sin. No? Sa kasalanan, pinalaya tayo sa kasalanan. Noon ay alipin tayo ng kasalanan, oo lang tayo ng oo sa kasalanan, pero tinanggap natin si Jesus Christ, nakakapagsabi na tayo ng no sa kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. And aside from that, death. Diretso na sana yung tupang yun sa impyerno, no? Ihahawi na sa diretso. But praise God, nirescue ng Lord. Niligtas ng Diyos. And you know, in our danger, in our troubled times, you know, sa atin din, no? Hindi lang ito usapan tungkol sa kaligtasan, no? Even in our difficulties time, dumaraan tayo sa mga pagsubok. Amen? Na nandun na sa tingin mo, parang ang hirap na makasurvive sa mga pagsubok. And you know, hindi na tayo nag-iisa ngayon. Kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. And ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya yung tutulong sa atin na makasurvive sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Amen. That's our God. Through His power, grace, and plan in our lives, no? Ngayon, niligtas na tayo ng Diyos. Ano naman ang dapat natin gawin? We must continue to trust Him. Amen? Obey Him. And huwag na tayo muling bumalik. Baka pagbalik mo, di ka na makabalik. Amen? Pakisabi naman sa katabi niyo, huwag ka nang bumalik, kapatid. Ha? Mahirap na. Baka sabihin mo, Lord, isa na lang muna, Lord. Ay. No?
don't know. Kasi buhay hindi natin alam, kapatid. Na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Nung sa pagbalik mo, biglang naglindol. Mahirap na. Buhay hindi natin uncertain yung mga nangyayari. No? Yung nangyayari sa Cebu, may inaasahan ba nila yon? Okay, September 30, 959, maglilindol. May nakakaalam ba na noon? Ha? That is trust number 1. Wala, kapatid. Kaya, huwag ka nang bumalik. Huwag na tayo bumalik. Baka hindi natin alam na hindi na tayo makabalik, ha? Kaya magpatuloy na sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. No turning ba? No turning back. Yun. Praise God. Palapakan natin ang Diyos. Okay. Sabi po sa Ephesians 4:22 to 24, you were taught with regard to your former way to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. No, sinasabi ni Apostol Pablo, to be made new in your attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God and true righteousness in holiness. Ngayon, niligtas ka na. No? Ngayon, inabot ka na ng Panginoon. Huwag mo nang babalikan. Kundi mamuhay ka na ayon sa ninanais ng Diyos. Ayon na sa katuwiran na ninanais ng Diyos. Ayon sa kabalaran na ninanais ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan ang ninanais ni Lord. Tuloy-tuloy na. Hanggang sa pagdating ni Lord. Amen? Amen. Yan ang nais ng Panginoon. And you know, iba talaga si Lord eh. Package talaga siya pa nagbibigay. Pag nagbibigay siya, masasabi mo, buo. No? Hindi gaya natin, half-half lang. Ha? Tama? Kung tayo partial. Pero si Lord, buo siya. Buo ang ibinibigay ng Panginoon. No? Kung titingnan natin, si Lord, sinigyan na tayo. Si Lord, niligtas niya na tayo. Ngayon, si Lord, itatransform pa niya tayo. Okay? Itatransform pa niya tayo. Aayusin niya pa tayo. Kung noon musmusin niya yun, ngayon aayusin niya ni Lord. Amen? Hindi naman si Lord na kinuha ka lang sa putikan, niligtas ka, pero hindi ka pinaliguan. No? Hindi ka inayusan. So dala mo pa rin yung mikrobyo. No, nakuha niyo po? Kung titignan natin, ito, tingnan nyo ha. Ano na? Paghahanap kay Sakeo, pagkaligtas kay Sakeo, ano na ang sumunod? Ano ang nangyari? Ha? Makikita natin. Nandun yung pagbabago nangyari kay Sakeo. Oh? Tumangkad na daw siya. Hindi po, kapatid. Grabe pagbabago yun. Kung titignan natin, no? God transform us, no? Kung titignan natin, nung pumunta si Jesus Christ sa tahanan, no? Nandun naranasan ni Sakeo ang pagkilos ng Panginoon, no? Ngayon, inaano na doon na ang Panginoon sa iyo. Ito naman mga gawa ng kaaway, hindi masaya. No? Yung mga taong nakapalibot sa kanya, sa halip na oh wow, nabago si Sakeo, naayos si Sakeo. Nasunsunan ata ito ng mga demonyo. No? Makikita natin yung mga taong nakapalibot, puro murmuring. All the people saw this and began to mutter. He has come to be guest of sinner. Bakit si Jesus Christ pumunta sa mga taong makasalanan? Nandun na kay Sakeo na taong makasalanan talaga. Nakikita niyo po? Sa halip na maging masaya sila,
negatibo ang salita. Yung minsan, ganyan ang reality. Nung naging Kristiyano ka, maraming maririnig ka na. Marami na mga umaaligid-aligid sa iyo na nagpapasihina ng pananampalataya mo. Amen po ba? Masasabi mo, bakit nung naging Kristiyano ko, mas lalong bumigat ang pagsubok? Tama? Bakit na talagang nung naging Kristiyano, naging malapit ako kay Lord, mas lalo akong lapitin ng inis. Lapitin ng galit. Sinusubo kasi ng kaaway. But you know, look at this one. No? Ano ang ginawa ni Zacchaeus sa mga negatibong pagsasalita tungkol sa kanila? Anong ginawa ni Zacchaeus? But Zacchaeus stood up. Wow! Tumayo si Zacchaeus. May mga negatibong sumasalita sa akin. Okay, tayo ako. Anong ginabi niya? Lord! Look, Lord, tingnan mo. Here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, ano gagawin niya? I will pay back 4 times amount. Kung piso, magiging 4 na. Tingnan mo ang pagbabago. Noon, kumukuha siya ng kickback, kumukuha siya ng mga porsyento, kumukuha siya ng kutong. Nakuha niyo ang attitude niya noon. Nagtatapak ng tao. Kumukuha ng pera na hindi sa kanya. Tama? That's the work of tax collector. Pero nung na-encounter niya si Jesus Christ, nung naranasan niya, nung niligtas siya, noon na gumagawa siya ng kuha ng pera, ngayon, tinuruan siya na maging mapagbigay ng Diyos. Amen? Amen. Naging maluwag. Hindi na siya na doon nakita mo pagbabagong ginawa ng Diyos. Nandun yung transformation na nangyari kay Zacchaeus. And that's what we know. That's what we believe. Kung ang tao talaga naranasan niya ang Diyos, naranasan niya ang kabutihan ng Diyos, may pagbabago na pagbabago mangyayari sa kanya. Amen po ba? Amen. You know, kung titignan, back tayo sa sarili natin dati. Ano ba ang buhay natin noon? Na wala pa ang Panginoong Hesus. Magaganda ba yung mga sinasalita natin? Ha? Ano yung buhay natin? Pagmura. But look at this one, kapatid. Nung panahon na natanggap natin, natagpuan tayo ng Diyos, pumalakpak ang may mga pagbabago na nangyari sa buhay nila. Amen? Noon, pastor, mababa ako, tumangkad na ako. Praise God! Hindi, ang pagbabago nasa loob. No? At unti-unti, makikita yan sa labas. No? Kaya tingnan mo katabi mo, blooming ngayon. Dahil kay Lord yan, na-transform yan. Amen? Amen? After Zacchaeus' encounter with Jesus, there was a great transformation in his life. Amen. Grabe sila, package yan, no? So sabi niya, when Jesus reached the spot, look up and said to him, Zacchaeus, immediately, bakit kaya? No, ano nangyari? Kasi, paano nangyari yung transformation? Kasi, tinanggap niya ng maluwag ang ating Diyos. Amen? He welcomed Jesus gladly. Binuksan niya
And you know, kung may pagbaba, kung bubuksan lang talaga ng tao, alam niyo po, kung totoo lang bubuksan niya ang puso niya sa Diyos, ang Diyos mismo aayos sa kanyang buhay. Gaya na ginawa niya sa bawat isa sa atin. Amen? Ang hirap lang kasi ayusin ng Diyos kung sarado ang puso ng tao. And you know, kung titignan natin, napakabuti ni Lord. Hinahanap na, niligtas na, ngayon, o dahil sobrang ayusin ko na ha, pinaliguan pa. Amen? Kaya ngayon, katabi mo, ligong-ligo na yan. Amen? Ganon. Kumilos ang Diyos. Amen? Kompleto si Lord. Ibig sabihin niya, kapatid, inaayos tayo ni Lord. Tina-transform niya tayo. And you know, every day, sabi nga kata, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Di ba? You know, kung ang Diyos nasa puso natin at hinahayaan natin, araw-araw binabago tayo ni Lord. And saan itong pagbabago na ninayos ni Lord? Ano yung pagbabago ito? Papunta sa kawangis niya. Christ life. Sabi diyan, when a person accepts the Lord, obeys, and allows Him to work in their life, great transformation will happen. Obedience and allowing God is the key to true transformation. Kung nandun talaga ang pagsunod natin, kapatid, kung totoo yung pagsunod natin, at ahayaan natin, no, na pumasok si Jesus, manguna sa atin, nandun yung true transformation. Kung titignan natin anong ginawa ni Zaccheo, nung inutusan siya ng Panginoon, okay, Zaccheo, baba ka na dyan. Punta tayo. Kailangan pumunta sa inyong tahanan. What if kung hindi bumaba si Zaccheo? What if kung hindi hinayaan ni Zaccheo na pumasok si Jesus Christ sa bahay niya? Ano kaya ang mangyayari kay Zaccheo? Hindi siya mapapaliguan. Ha? Hindi. Walang pagbabagong mangyayari. Amen po ba? Nakita nyo? Walang pagbabagong mangyayari. Hindi makakakilos ang Diyos sa buhay niya. But because he obeyed and allowed God, nagkaroon ng pagbabago. And itong pagbabago nito ay napakalaki. Sinong gustong kayang magbigay ng kalahating kayamanan nila sa mahirap? Ah? Kaya isang mata na lang tinignan ko, kalahati eh. Ah? Kung tayo hindi natin kaya, pero si Zaccheo nakaya niya. At hindi iniisip ko, bakit kalahati, Lord? Impartial naman yung bigay ni Zaccheo. Bakit kalahati lang? Bakit hindi buo? Kung titingnan, bakit hindi buo, Panginoon? So, impartial lang yung binibigay ni Zaccheo? Kasi alam ni Zaccheo kasi, na may pagkakamali rin siya sa mga tao. Kaya yung kalahati, pambayad sa mga bagay na niloko niya. Okay na kayo? Kaya ang galing ng Bible eh. Pero buo pa rin kung pukumpitin mo, ay madaming naloko si Zaccheo. So patingin mo, buo pa rin na ibibigay niya. Okay? So, nakita mo yung transformation na binigay, na ginawa ni Lord sa buhay ni Zaccheo. Kaya, kapatid, ang encourage sa atin as Christians. Sabay-sabay natin basahin nga kapatid,
As Christians, we must make it allowed to work in our lives in order. Amen. Sinong gusto na ang buhay nila ay mabago na ayon sa naisin ng Panginoon? You know, ang sekreto, sabihin nyo sa katabi, sumunod ka kasi. At isa pa, sabihin mo, hayaan mo na kasi si Lord ang manguna sa buhay mo. Yan. Alam niyo po kasi, alam mo, buhay natin, parang ganitong palayok, kapatid. Okay? Ang tao o tayo, parang isang palayok. Tapos si Lord ang nagmumold. Okay? And si Lord, ang gusto niya maging maayos, maganda ang pagkahugi sa'yo. Pero mangyayari yun kung susunod ka o iaalaw mo siya na i-mold ka sa gusto niya. Try to imagine yung palayok, o wag ganyan, suhugis. Nakuha niyo? Ito ang gusto ni Lord. O ito, dapat may bilog ha. Ay tapos ikaw naman yung palayok, triangle ang gusto ko. Galaw ng galaw. Nakuha niyo? Kung hindi natin iaalaw si Lord na i-mold tayo, kung hindi tayo susunod kung saan ang gusto niya, kapatid, hindi tayo mahuhugis ni Lord sa gusto hugis na ninanais ng Diyos. Amen? Wala, magkakagulo. Sa halip na bilog ang gusto ni Lord, ikaw naman triangle. Hindi magkakasundo. Pastor, gusto namin kasi unique yung pasok. Unique yung triangle naman. But God, you know, napakaganda ang gusto ni Lord. Kung hahayaan natin siya at susundin lang, napakaganda. Yun! May kulay pa, oh. Hindi lang yung hugis, gusto niya pang kulayan ang buhay mo. Yun! Sinong gusto makulay ang buhay? Amen! Hindi yan sa gulay lang nakukuha, kundi sa Panginoon. Amen? Mahal na mahal na. Hindi sa gulay yan, ha? Kundi sa Panginoon. Oh. Yan ang ninanais sa ating Panginoon. Sabi po sa 1-2 Corinthians, at ngayon, naalis na ang mga talukbong na diningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ang ninanais ng Panginoon maging Christ-like tayo, at ito sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Ito mangyayari sa atin, magiging kawangis tayo kung susunod tayo at hahayaan natin ang Diyos ang mamuna. Ang tanong lang kasi sa atin, do we continue to obey and allow God in our lives so that we can continually experience the transformation He wants of us? Inaalaw ba natin? Sinusunod natin ang ninanais ng Panginoon? O hindi? Nasa atin yung kapatid. But, alam niyo po, sinasabi ng Lord, gusto niya tayong hubugin. Gusto niya tayong ayusin. Gusto niya mangyari yung mga bagay na ninanais niya sa buhay natin. Gusto kanya na maging best version kung sino ka. Gusto niya na patuloy na gamitin ang bawat isa sa atin. Ang tanong lang kasi, kapatid, hinahayaan ba natin ang Diyos na manguna sa atin?
And I pray, ito yung mensahe na ninanais ng Panginoon. Sumunod tayo at hayaan na natin siya na manguna sa ating buhay. Amen? Amen. Palakpak po sa ating Diyos. Tayo po itumayo sa hapon ito. At tayo yung manalangin. Holy God, once again, thank you for this time na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, nakita namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay, O God. And kung ikaw'y magbigay, Panginoon, nandun yung kabuuhan, O Diyos. Lord, kami ay mga tupang naligaw. Pero Lord, salamat. Sa panahon kami ay naliligaw, hinanap mo kami. Salamat, O Diyos. Hindi mo lang kami hinanap, kundi patuloy na iniligtas mo pa kami. And Lord, salamat din na patuloy na pagkatapos mo kami iligtas, patuloy mo kami inaayos, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa amin. Nakikita namin, O Diyos, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. And Lord, please forgive our sins, O God. Sa panahon na minsan kami ay matigas sa iyo, God. Kami ay masuwain sa iyo, Diyos. Minsan, hindi ka namin hinahayaan na manguna sa aming mga buhay. Lord, forgive our sins. And Lord, we pray and we desire na patuloy na hubugin at hubugin mo kami sa iyong naisip, Panginoon. Lord, I pray sa bawat isa na narito, Panginoon. Continue to touch their heart, O God. Na patuloy ng puso nila ay patuloy ng puso na masunuring, puso na hinahayaan ka na kumilos sa kanilang buhay, O God. Lord, I pray na sa bawat isa amin, patuloy na sama-sama na lalago sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Magpapatuloy hanggang kami ay nabubuhay sa mundong ito, Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo ang mataas sa papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Okay, palakpak po sa ating Diyos. At tayo po ituloy-tuloy na sa ating sa gawain ito. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magkakaroon ng communion. Alalahanin po natin yung kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo.
at ang iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mariing ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pagkikibahagi rito ng hindi narapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom ng mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan natin na patuloy saliksikin ang ating buhay. So this time, we will give you a time to pray and ask forgiveness kung may mga nagawa tayong kasalanan sa ating Panginoon, upang sa pagharap natin o sa pag-inom at pagkain, nandun na kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Pinatawagan ko po ang stewards. Ang stewards po natin. At babahagi po nila ang musika ng asahan. Panginoong naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin
na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po niyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin ang hosya. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa habang ito na pinagkalog niyo upang alalahanin ang sakripisyo na ginawa ni Jesucristo sa aming mga buhay. Salamat po sa katawan ni Kristo at sa kanyang dugo na nagpatawad sa aming mga kasalanan, O Diyos. Na naglinis sa aming mga kasalanan, O Diyos. Lord, inaalala namin ang kabutihan na ginawa niyo po sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa lahat ng bagay. Salamat sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Aming dalangin na ang bawat isa ay patuloy na lumago sa paglilingkod sa iyo. At patuloy na magpupuri at sasamba sa iyo habang kami ay nabubuhay. Lord, salamat po, madakila ka at mapapurihan sa hapon ito. Sa pangalan ng Jesus we pray. Amen.